Nagising ako ng umaga dahil aasikasuhin ko na yung mga susuotin ng mga bata para sa buwan ng wika. Hi everyone! Tumungo muna po pala ako dito sa store ni Jem. Kilala nyo naman siya siguro, di ba? Kasi nga po, pipili ako ng mga tablet na ipaparaffle ko. Tapos bumili na din ako nung gagamitin ng mga bata para sa kanilang IXL. Dito ako bumibili ng gadget kasi talagang nakakasigurado kayo na talagang worth it yung bibilhin yung gadget. Talagang kahit na second hand, talagang good as new pa din. Ang mga tinitinda niya ay cellphone, laptop, computer, yun yung mga gadget na tinitinda niya. At syempre, hindi lang mga second hand ang tinitinda niya. Meron din siyang mga brand new. Hindi lang mga cellphones, laptop, computer ang makikita nyo, kundi may printer din po siya at iba pa. Tsaka mabait po lahat ng seller dyan, magaganda pa. At kung mag-o-order naman po kayo, dahil nga po malayo kayo, pwede naman po yun. I-message nyo lang sila sa kanilang Facebook page. Itatag ko na lang po sila para makita nyo. Balik na tayo sa video. At ito na nga yung hinihintay ko. Si Mr. San, kasi hindi na natutuyo yung mga damit ko kasi ilang araw na umuulan. Hindi lang ang damit ko ang hindi natutuyo, pati na rin sa mga Ngayong bata. Araw na po gaganapin yung buwan ng wika ng mga bata. Kung nakikita nyo, napakaganda talaga ng gown na pinagawa ko kay Marka. Mamaya itatag ko din siya para alam nyo kung saan ako kumuha at nagpagawa. Dapat ismile ikaw pag nagarampa. Mag-smile ka, be. Sa totoo lang po, ako yung kinakabahan sa kanila dahil nga po si Alon kasi hindi siya exposed sa tao, kaya hindi ko alam kung magsasalita siya, kung sasayaw ba siya doon. Kaya kinakausap ko siya. Sabi ko sa kanya, pagka sumayaw siya doon, pag nag-perform siya ng maayos, pupunta kami ng kids zone. I mean, exposed naman pala siya sa tao, pero iba kasi pagka ang ugali ng bata ay introvert. Merong introvert na ayaw magsalita, ayaw sa maraming tao. Basta ganun siya. Si Yumi kasi extrovert siya. Kaya kung nakikita nyo, talagang mahilig siya sa tao kahit pa anong ingay niyan. Kahit ano pa. Ang introvert po talaga ayaw ng maingay yan. Magkulong na lang yan maghapon sa bahay, okay lang. At yun, ayun na, nandito na tayo sa exciting part. First time po kasi nila magpa-makeup, sa totoo lang. Pero si Yumi hindi na, kasi nung birthday niya nagpa-makeup siya. Pero ito si Alon, first time niya magpa-makeup. Pagka ganitong occasion o ganitong event, dapat hindi nyo to pinapalagpas kasi experience din nila to. Tsaka pag malaki na sila, kumbaga, iiba na din yung ugali nila eh. Meron din dyan na ayaw nang sumali. Ngayon pa lang dapat na-experience na nila dahil nga po, para din sa kabataan nila, dapat lahat na-experience nila. Maganda kasi yung parang may story yung pagkabata nila. Hindi lang yung naglaro lang sila, kundi yung may experience sa lahat. May experience sa school at kung sa ano pa man. Kasi maganda yon, may story yung buhay nila. Magkwento sila sa mga kakilala nila. Ay, yun, ginawa ko yan dati. Mga ganon. Yung parang hindi lang sila yung naglalaro. Nagiging, din sila sa paaralan, di ba? Nagiging puro ka naman nakalimutan ko kasi kung ano yung sasabihin ko, kung ano yung pagkabigkas noon. Kaya, ang sabi ko na lang ay, Balik tayo sa video. Kung nakikita nyo, ayan, nagsasalita siya dyan. Ang ganda-ganda ng performance niya talaga. Kaya may kid zone sila mamaya. Alam nyo po ba na dapat, pagka nangako tayo sa bata, ay tutuparin natin kasi magmumukha tayong sinungaling. Tsaka, magiging trauma yun sa kanila. Kumbaga, lahat ng sasabihin natin sa sunod, pag hindi na natin ginawa, hindi na sila naniniwala. Kumbaga, ang tingin nila sa atin ay sinungaling na. Hindi ko yan mapaparinig sa inyo dahil nga po makaka-copyright ako. Iniingatan ko lang naman dahil nga, pag na-copyright, violation yon. Dahil nga po introvert siya, hindi ko alam na sasayaw siya dyan sa part na yan. Kasi nga po, hindi ko din alam na may sayaw pala sila dyan. Hindi po kasi ako nanonood ng mga practice nila. Sorry naman. Sumunod naman na nag-perform ay yan, si Yumi. Kung nakikita nyo, para siyang yung mahinhin ba? Yan lang pala yung importante. I mean, yan lang pala yung dapat niyang suotin para hindi siya maglikot-likot. Dapat ganyan pala. Dapat pala may petticoat. Tama ba, petticoat? Or petticoat? Hindi ko alam. Basta yun na yun. At pagkatapos nila mag-perform, ayan si Alon, nag-perform naman siya ulit. Nag-model-model siya dyan. Hindi ko akalain na mag-model siya ng ganyan. Buti na lang wala siyang topak dyan. Hindi siya inabot ng topak kasi kung may topak siya dyan, hindi ko yan mapapagawa sa kanya. Yun lang talagang kid zone talaga ang nakapagpagalaw sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, pa nag-perform siya, mag-kid zone kami. So, buti naman at naniwala. Pero gagawin ko naman talaga yon. Hindi naman ako nagsisinungaling sa mga bata. Gagawin ko pa naman yung magki-kid zone sila. Para naman kumbaga, regalo ko yun sa kanila.
dahil maganda yung performance na pinakita nila kay mommy at hindi din sa akin, pati na din sa mga teachers at judge. Ang sumunod na nag-perform po pala ay ang ating mga high school. Ayan, kung nakikita niyo mga dalaga na. Dati nakikita ko mga bata pa nag-aaway-away pa, ngayon dalaga na. Hindi ko na nakunan yung buong pangyayari dyan nung buwan ng wika, pero yan yun. Mga ganap, hindi pangyayari. Oh my God. Nag-perform ulit si Alon. Ang ginawa niya dyan ay binida niya ang kanyang kasuotan. Minodel niya na. Kaya, yan. Nakikita niyo nagmo-model. Hindi ko maparinig sa inyo dahil nga po makaka-copyright ako. Ang susunod po pala magpe-perform ay yung grade school. Ibibida nila ang kanilang magagandang kasuotan. Ayan, nag-perform na dyan si Yumi. Hindi niya alam kung paano siya at saan siya titigil. Kaya ayan, nahihiya siya. Sabi ko sa kanya, maglakad-lakad lang siya dyan. Nahihiya pa nga. Ewan ko ba sa batang yan? Nag-practice naman siya dyan, pero hindi ko alam kung bakit hindi siya makalakad or dahil lang dyan sa gown niya. May partner po pala sila dapat dyan, kaya ang naging partner niya ay yung kaklasmate niya na lang. Para naman hindi sila mahiya. Kaya kayo mga mami na katulad ko, dapat pinapasali nyo yung mga anak nyo sa mga ganitong event para maalis yung mga hiya-hiya nila. Para lumaki naman sila ng very talented, lahat kaya nila, hindi sila mahihiya kahit ano yung ipagawa sa kanila. Sa gabi? Apa. Okay, o ano ang iyong dinarasal bago matulog sa gabi? Nagsasayang mag-apostol. Okay, thank you so much. Nagpapasalamat kay Lord. O, thank you so much, Ilona. At pagkatapos ng question and answer, ayan, nagbigay na ng mga trophy at kung sino yung mga nanalo for hanggang second runner-up, the first runner-up, and yung pinakamagandang Filipiniana. Naging second runner-up po pala dyan yung anak ko. Ayan, di ba? Nakasali. At dito naman ay nakalimutan ko kung anong award na nakuha dyan ni Alon. Nakalimutan ko na po kasi kung ano yung award na yan. Tapos zinuzoom ko siya, hindi ko masyadong mabasa. At pagkatapos sa award na yan, binihisan ko na siya. Sa mga part na to, palabas na ako kaso tinawag yung pangalan niya, siya pala yung naging title, o diba? Tapos, ang nakakatawa lang dahil si Mama Beth, ayun, umiyak. I mean, lumuha siya talaga sa tuwa. Tears of joy. Kasi nga po, inuulit ko, siya po ay introvert. Hindi talaga po siya yung palaimik, hindi yung pala kwento, hindi pala sayaw, hindi kung ano-ano. Basta tahimik lang siya sa gilid. Tapos ito, naging title pa siya. Kaya talagang sobra yung tuwa ni mama at napaiyak pa nga siya. At sa oras na din na to, dito ko naramdaman na may lagnat na po pala siya. Dahil nga po, sobra yung sipon niya. I mean, tumutulo na yung sipon niya. May lagnat na siya. Pinilit niya lang mag-perform ng maayos. O diba? Napaka-talented na bata. Hindi namin alam na kaya niya yun gawin. Kaya wag niyong uhusgahan yung mga introvert dyan. May mga talent yan. Hindi lang nila napapakita. At bago kami kumain, umalis, ayan, binihisan po namin si Alon kasi sayang naman kung hindi papakita yung gown. Congratulations din sa akin anak dahil naging second runner-up siya. Yun lang. Bye!